Meron kong nakita ditong pira na naman. At saka naging gold pa kasi hinuga na yung ating latundan. Kainin natin doon sa puno. Samahan nyo ako kasi gusto ko kayong lahat may makain siyang pagkainan as we celebrate this year 2025. Ito, mahinog na. Ang dahilan kung bakit ito'y nagkahinog na kasi busy kami dito, hindi na malayan. Ganyan naman talagang buhay. Minsan, may mga blessings pero hindi natin namalayan na nandyan pala sa tabi-tabi natin. Tulad nito. Wow. Ang sarap nito ah. Ito. Tingnan nyo. Kung si Tarzan kumain ng saging na kulay pula, mayroon naman tayo dito. Ako rin. Galing kumain ng kapayas, ako'y kumain na naman ng latundan. Sayang. Doon ka. Ito isa. Tingin mo, Tors. Halika. Si Tura na naman yung partner ko ngayon, ang videographer ko. Tingnan nyo. Nakaranas na ba kayo ng kumain ng saging na sa puno? Unggoy lang yata ang gumagawa doon o dito. Kaya nga healthy sila. Ang sarap. Sana yung Yerio, ganito kalaki yung blessings. Sana ganito karami yung pera nyo. Ano? Ipon nato. Sa Tagalog, bibilangin natin. Ito. Pira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, if this is 10 na sipi in Bisaya, I don't know what's in Tagalog, then every sipi is 1 kilo worth 30 pesos. 30 times 10, this is 300 pesos. So, mayroon ka ng 300 pag may isang buwig ka ng tundan or saging. Marami pang ang bunga dito. Tingnan nyo. Marami pa nga. Ready to harvest. Doon sa baba. Marami doon sa baba. And we are trying to replant more. Marami pa doon, Hindi lang nakuha yung puso. Kasi sabi nila, dapat daw putulin yung puso. Tama naman. Kasi hindi lalaki yung buwig niya pag may puso ito. Pero magawa pa kami ng sungkit kasi hindi naman madali yun Kaya hinga ko ng tawa doon sa mga taong concerned sa ginagawa ko. Iba yung constructive criticisms. Kibali, ginagawa nila yon, nagko-comment sila kasi gusto nila akong i-advise, tulungan. Pero iba talaga yung mga bagay na binabas kanila. Yung parang bully ba? Kaya nga ako, marami akong kahawig doon sa mga vloggers. Natatawa lang ako kasi nakikita ko naman, katanggapin sa inyo o hindi, I am destined to what they call international fame. That's my claim and declaration. Hindi ko naman yan inaasahan. Pero kasi, nakikita ko talagang landas ko, dyan ako patungo. Kaya, marami akong kahawig. Sabihin nyo, mayabang ako. Ditsi. Ganyan naman talagang buhay. Mangarap ka, pero hindi ko naman pinangarap yan. Ang ginawa ko, gusto ko makaturo sa inyo. Gusto ko makapangaral kung paano magtanim in favor of our Mother Nature against global warming, climate change, at saka paano mailigtas sa ating kaluluwa. At paano gumawa ng pera. IGP, Mindset, Income Generating Program. Itong ginawa ko. Tinuturuan ko kayo paano mag-produce ng pera. Therefore, ang Altang Farm ay isang factory ng pera talaga. Kasi dito tinatanim natin yung mga halaman that it is converted into pera or money. So,
we are at the place na maraming pira, kahit ayaw nyo sa hindi. Kasi yung isa, nagbasa akin, bakit daw lagi ako nagsasabi na pira? Kasi, wala naman tayong ibang magawa sa mundo, kundi kumita ng kumita para hindi ka mahirapan ng buhay. May kasabihan nga, hindi naman kasalanan na isinilang ka sa mundo na mahirap, pero ang kasalanan, kung mamatay kang pulubi kasi wala kang ginawa sa buhay. Kaya nga, para hindi ka maging pulubi forever, tinuturuan kita. Paano? Isa sa mga paraan, mag-farming ka. Wala talagang iba na paraan. Nabiya kasi. So, hindi natin kinakain ng buo. Kita nyo naman. Malaking buwig. Mayroon ng hinog. Itong sign na to na uking-uki na harvestin, pero hindi pwedeng labis ang hinog or labis ang maturity nito kasi maliki, in other word, mabiak ba? Kaya, hindi na ito mabinta sa merkado. Pero ito okay pa to kasi wala pa mang biak. I don't know what's the exact term of that in Tagalog. So, yan ang dasal ko sa inyo. Ngayong 2025, sana magkapira kayong lahat. You can find money like what I do right now. I found this worth 300 pesos in my hands already. At ang sarap sa pakiramdam na kinain mo tong banana na nasa puno pa. Kasi nagbow ito eh. Sabi ng banana, I bow to the owner. Kasi ang dami kong tanim talaga dito. Thousands of fruit trees and coconuts. I'm not saying that to brag, but I'm saying that to inspire all of you. Depende yan kung ano ang tingin mo sa sinasabi ko at sa mga contents ko. Wala naman akong ibang hangarin kundi magtagumpay ka, angat ka, magkapira ka, maging malusog ka, kain ka ng prutas, saging, at may ligtas ang iyong kaluluwa. Ganyan. Kaya huwag niyong masamain anumang pinakita ko sa inyo. Kasi yung iba, masama lang tingin sa akin. Ano bang kasalanan ko? Wala naman. Kundi kasi nakita nila at dahil suporte, marami na akong napatunayan sa buhay ko mga kapatid, mga kabro. Pero yung mga bashers kong matatandang lalaki na walang naabot sa buhay, yan naman talaga, those river who are noisy, the river that is noisy is a shallow river. Pero yung ilog na tahimik ay malalim yan. Ganyan talaga ang buhay. Little knowledge is very dangerous. Sino yung mas noisy or madaldal, yung laging nagbabas, wala yung naabot sa buhay. Kaya nga, ayaw ko na silang patulan. Kasi ngayon ay New Year, ito ay season ng pagmahalan at season ng pagpatawaran, lalo na kay December ngayon, also Christmas season pa rin. So, ganito na lang, pinakita ko sa inyo itong grasya na to at this moment of time para magbigay sana ng halimbawa na may pira kapag ikaw ay magtiyaga. Kung mayroon kang tiyaga, mayroon kang nilaga. At sana magbigay ito ng inspiration sa bawat tao na dapat ang isipin mo paano mag-produce ng pira. Ganito kasing nangyari. May mga taong ang bilis gumawa ng bata pero ang hina gumawa ng pira. Anong nangyari? Kawawa yung mga anak nila. Nagsasuffer ng poverty. Ganyan naman. Ano bang katotohanan? Hindi masama gumawa ka ng bata basta ang bilis mong gumawa ng pira. Hindi naman masama kung bumili ka ng marami pag mayroon kang pira na marami. Pero lagi kang gagastos pero wala kang source, loan ng loan, utang mo, babayaran mo sa ibang utang, yan ang nagpapahirap sa iyong buhay. Kasi may mga tao na mayroong utang, para makabayad sa utang na due date na, kasi nandun si Manny, maningilay sa amin, naniningil, umutang sila sa iba, ibayad sa utang. Yan ang pinakamahirap na desisyon ng maraming tao. I saw a lot of people are not prospered in that kind of practices in life. Dapat yung utang mo, babayaran mo sa hindi utang. Ganito, granting that I have dates right now, may liabilities ako. So anong gagawin ko? Ibibinta ko to at yung pira ibabayad ko sa utang. So hindi ito galing sa utang, galing to sa tanim ko. So I produce money here. So ganito, kasi dapat putulin natin dito
para hindi ito babagsak, pero nandito naman sa aking kamay ito pira na. Ayaw kong pakawalan. Yan dapat, pira na, wag mong pakawalan. Yung mga babae na maganda pa, mabait pa, wag mong pakawalan. Yung mga lalaki na masipag, hindi lang pa purma-purma, wag mong pakawalan. Yung mga bagay-bagay na nagpasasaya sa iyo, wag mong pakawalan. Trabaho mo, opportunities mo, hawakan mo. Lalo na yung mga blessings na binigay siya ng Panginoon, hawakan mo ng mabuti para hindi yun mawala. Tulad dito, hawakan mo para hindi ito babagsak. Ganito. Wow. Tingnan nyo. So, I told you, this is 10 kilos. Wow, blessing. May the Father Almighty gives you more blessings like this. Buig-buig, nagrasya sana. Nang liki man. Pero, sagi lang. So, anong dapat gawin? Dapat ilagay ito sa ating limonsito. Limonsito yan. So, yan ang gusto kong mangyari sa inyo mga kabro. Pagpalain ang iyong taon 2025. Okay? God bless.